Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang araw na walang panalangin ay araw na walang kapangyarihan. A day without prayer is a day without power. Bakit ka nanghihina? Bakit ka nawawalan ng gana? Bakit gusto mo nang sumuko? Baka marahil ikaw ay malayo na sa Diyos. Baka marahil ikaw ay malayong-malayo na sa Panginoon. Ang ating Diyos ay ang ating buhay. Ang ating Diyos ay ang ating lakas. Ang ating Diyos nagbibigay sa atin ng dahilan para magpatuloy at lumaban. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan nating magdasal at manalangin, dahil very busy tayo, napakarami nating ginagawa. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang inalala, kung hindi ang ating sarili, yan ang dahilan ng iyong panghihina. Mga kapatid, bumalik tayo muli, makiugnay sa Diyos. Sa pamamagitan ng banal na misang ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan para makita tayo muli na karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong nating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo'y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri, at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti, upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag mo itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ni numan ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao.
Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di nababawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas. Sa gawin niya ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas na titira, at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol sa kanyang mga tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi, sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako ay kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginagawa niya ang inuutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang bata na gustong pumunta sa mall para makapaglaro sa arcade. Kaya lang, ang problema po ng bata, wala siyang pera. Dumating po ang nanay niya galing sa palengke at inutusan itong bata. Sinabihan siya, maglinis sa bahay. Nakaisip tuloy ng paraan ng bata kung paano siya magkakaroon ng pera. Pagkatapos po niyang gawin lahat ng mga gawaing bahay, bigla kumuha po ng isang kapirasong papel ang bata at ito ay sumulat, ibinigay po kay nanay. Ano po itong papel na sinulat ng bata? Isa pong resibo. Sabi, nakalagay, resibo ng mga gawaing bahay. Nagwalis, 20 pesos. Nandilig ng halaman, 20 pesos.
Naghugas ng pinggan, 20 pesos. Inayos ang mga laruan, 20 pesos. Pinaliguan ang aso, 20 pesos. Total, 100 pesos. Pagkatapos po binasa ng nanay, ngumiti lang siya, kinuha ang pitaka, binigyan ng pera ang bata. Tuwang-tuwa ang bata. Kaya naman ito ay nakapamasyal, nakapaglakwat siya, pumunta sa mall, naglaro sa arcade. Pagka-uwi ng bata, nakita po niya, doon sa pintuan ng kanyang kwarto, merong nakapako, may nakalagay na isang kapirasong papel. Ito po ay sulat galing kay nanay. Ano po itong sulat? Sabi, resibo ni nanay. Pinapakain araw-araw, libre. Binibilhan ng damit para masuot, libre. Pinag-aaral, libre. Binibili ng gamot, dinadala sa ospital kapag may sakit, libre. Isinilang sa mundo, libre. Total, libre. Nakonsensya po itong bata, pumunta kay nanay, niyakap niya at hinalikan. Mga kapatid, mabuti at maganda kung gagantimpalaan mo ang mga tao sa trabaho nila, sa ginagawa nila, sa sakripisyo nila, sa kabutihan nila. Pero ang totoong nagmamahal, hindi naman siya naghahanap ng kapalit. Amen? Mga kapatid, yan po ang pinapaalala sa atin, sa Ebanghelyo, sa mabuting balita. Ang isang tunay na lingkod sa kanyang Panginoon ay walang hinihinging kapalit. Bakit natutuwa ang isang alipin? Kahit na hindi siya gantimpalaan, kahit na hindi siya bayaran. Kasi ang mahalaga, para sa naglilingkod, mahal niya ang kanyang pinaglilingkuran. Amen? Ang mahalaga para sa tunay na naglilingkod ay minamahal siya ng kanyang pinaglilingkuran. The most important thing for a true servant is that they love whom they serve. And they know that they are loved by their Lord. Ang pinakamahalagang gantimpala sa buhay ay yung minamahal ka. Di po ba? Walang katumbas na pera yan. Walang katumbas na halaga. Walang katumbas na regalo o premyo. Yes, reward can be a good motivation. But be careful. A reward can cause our destruction. Ang tawag po nila dyan ay toxic generosity. Mag-ingat kayo kung palaging bigay lang kayo ng bigay sa mga tao. Tingnan niyo po. You give once to people, they will appreciate you. You give twice to people, they will anticipate you. You give 3 times to people, they will expect you. You give 4 times to people, they will begin to demand on you. You give 5 times to people, they will depend on you. And when you stop giving, you will become their enemy. Di po niyo napansin yon? Kapag palagi ka na lang bigay ng bigay, ginagantimpalaan mo ang mga tao, aasa na lang sila sa iyo. Pero minsan mo lang hindi sila pagbigyan. Minsan lang hindi ka tumulong sa kanila. Sinong masama? Sinong mali? Sinong kaaway nila? Diba ikaw? Life is not only about gaining, receiving, but life is really about loving, giving, and serving. Remember, my dear friends, the happiest people are not those who have the most, but the happiest people are those who serve the most. Kaya nga, kung hindi ka masaya ngayon, kung nawawalan ka ng gana, tingnan mo, kumusta ang buhay mo? Kumusta ang pag-uugali mo? Baka yan ang iyong problema. Hindi ka na naglilingkod. Hindi ka na nagmamahal. Hindi ka na tumutulong sa iba. Alam niyo po, nakakatoxic ang palaging naghihintay ng kapalit. Expectation sometimes makes us miserable. Kaya nga po, ang daming sumusuko sa business. Bakit? Ine-expect nila pagkatapos daw ng 1 taon, kikita na sila, magtatagumpay na sila dun sa business nila.
Bakit ang dami po mga mag-asawa nagkakahiwalay? Kasi ang daming expectation sa kanilang mga asawa. Gusto nila, asawa nila, masipag, nakakatawa, mabait, paladasalin. Wala naman pong perpektong tao dito sa mundo. Amen? Bakit merong mga bata ayaw na mag-aral, merong mga iba ayaw nang sumubok muli na mag-board exam? Kasi in-expect nila dun sa first try nila ay papasa na sila. See, sometimes expecting too much is not good. There is a better way than expecting. And that is accepting things. Accepting the things that you have in your life. Try to live the most. Try to appreciate what you have now in your life. Kaya nga, kapag tinanggap mo ang mga dumarating sa buhay mo, pag nagpapasalamat ka, pansinin niyo po. Di ba? Diyan ka nagiging kontento, diyan ka nagiging masaya, diyan ka nagiging payapa. Mga kapatid, ang dami na po nating tinanggap sa Diyos. Ang problema lang sa atin, hindi natin matanggap yung mga binibigay ng Diyos sa atin. At ang problema sa atin, ang taas ng tingin natin sa ating sarili. My dear friends, just a gentle reminder. You are not God. Pag pinipilit mong maging Diyos ka, tandaan niyo po, mahihirapan ka, masasaktan ka, mabibigo ka. Diba? Yan ang kasalanan ni Adan at ni Eva. Niloko sila nung masama. Pag kinain niyo yan, magiging Diyos kayo. My dear friends, the greatest way to live is by being humble and serving. Yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Pagkatapos nating ginawa ang lahat, magpakumbaba tayo, sabihin natin, kami mga lingkod lang, kami mga alipin lang. Utang na loob natin ang buhay na ito sa Diyos. Imagine that. Try to imagine this. Ang daming mga tao na pwedeng mabuhay, ikaw buhay ka pa. Ang daming mga tao gustong mabuhay, pero ikaw, humihinga ka pa. Pasalamat ka sa Diyos. And the greatest way to thank God is to serve Him and to love whom God loves. Hindi na natin kailangan maghanap ng bayad, mga kapatid. Hindi na natin kailangan mag-demand ng gantimpala sa Diyos. Dahil mismo ang buhay na ito, napakalaking pagpapala at bendisyon na galing sa Kanya. Kaya bilang pasasalamat natin at pagmamahal sa Diyos, paglingkuran natin siya na may tuwa at may galak. Amen. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na Kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama si Jesus, naming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpapala mo at ang
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga nagtitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming mapakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos, nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at niniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Napakahalaga po bawat araw pagkagising natin ay bigyan natin ng pansin o suriin ang ating pag-uugali. Check your attitude every day. What is your attitude? Ano ang iyong pag-uugali? O ano ang iyong pananaw sa buhay? Bakit napakahalaga po nito? Kasi tandaan nyo, your attitude is your altitude. Ang layo na mararating mo sa buhay ay nagdidepende sa iyong pananaw, sa iyong pag-uugali. Anong magandang pag-uugali? Ang maging kaugali ni Kristo. Ano ang dahilan? Bakit dumating ang ating Panginoong Jesucristo? Siya'y isinilang dito sa mundo? Ano ang sabi ni Jesus? I came to serve, not to be served. So the best attitude is service. Tandaan niyo po, ang mga pinakamasayang tao ay hindi yung mga taong sobrang dami ng kanilang ari-arian. Pero ang mga pinakamasayang tao ay yung mga marunong tumulong, magbahagi at maglingkod. The happiest people are not those who have the most, but the happiest people are those who serve the most. Kaya kung gusto niyo pong pagpalain, araw-araw, kagising niyo pa lang, check your attitude. Naway ang iyong pananaw, ang iyong pag-uugali ay paano ba ako makakatulong, makakapaglingkod sa iba. That is what attracts blessings to our life. Because when you serve, God will give you more power, resources, strength, so that you can continue your service. Yan po yung ating dasalin sa araw na ito. Sabihin natin, Panginoong Jesucristo, tulungan mo ko, palakasin mo ko para ako pa ay kapagpatuloy maglingkod sa iba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.